Hindi kasi nila ako nabigyan talaga ng chance na iburol man lang yung tatay ko. Itong iFern mismo ang biggest scam na alam. iFerntastic morning, everyone! It's sa lahat ng iFern Nation na kasama natin sa iFern! Okay, nakakalokang podcast ito. Ito yung pinaka-aantay kong update sa taong ito. And again, this is exclusive only for iFern Nation. Meaning, you have to be part of the iFern Corporation para talagang maka-guest kayo dito. Okay, so let's all welcome Buknoy! Okay, Buknoy. Kamusta ka? Bigla ako dinala ng tandaan dito. Hindi, kamusta ka? Give me 3 words. How are you now? In 3 words. Masaya, malusog, mayaman. Oh. Okay ba yun? Gusto ko yun. Gusto ko yun. Masaya, malusog, mayaman. Okay, dahil sinabi mo yung 3 words na yun, Buknoy, himayin naman natin. Una, sinabi mo masaya. Yeah. Bakit ka masaya? Masaya ako kasi, eto real talk, because bumalik ako hindi para, magpasikat ulit, magpa-famous ng bongga ulit, magpa-dami ng views, ng engagements and everything. Masaya ako on the way na natutulungan ko yung sarili ko, pero natutulungan ko rin yung ibang tao. And on top of that, meron akong mga bagay na hindi ko nagagawa noon, kahit napakadami kong pera noon, na nagagawa ko ngayon habang kumikita ako ng pera. Okay, number 2, ang sabi mo ay malusog. Bakit? Yes. Nasabi kong malusog because this past few years, mga 2 years ago, ang dami kong challenges sa health. To the point na akala ko mamamatay na ako. As in, tinakbo ko yung sarili ko sa ER, may mga ganung eksena. And then, dumating sa moment na namatay yung daddy ko. This year, 2025, August, after my birthday. Yun yung pinaka-masakit na part. Nasabi kong malusog kasi hindi ko kasi na-share sa kanya yung iFern. Tang-ina, gusto kong umiyak. Kasi hindi kami nagka-close. And at the same time, ako yung malusog because hindi na ako ospital, hindi na ako nagkakaroon ng any infections, and yung damage ko sa liver, okay na and everything. Okay, lastly, pangatlo, sinabi mo mayaman. Yes. Share ka naman ng yaman mo sa amin. Parang hindi mo ko na kailangan. Okay, tell me, why mayaman? Mayaman because financially, I'm slowly getting savings. I'm building my savings for my future. Ang dami ko ng investments, ang dami kong, hindi naman sa madami, pero there are some businesses na napatayo ko na on my own with the help of my friends, kayo, and with the help of my closest iFern Nation family. And at the same time, mayaman ako because marami akong natutulungan, marami akong napapasayang tao, marami akong napapaluwag ang damdamin dahil ang daming mahirap na after malaman kung ano si iFern at kung ano yung meron ako, doon ako natuwa because mayaman ako in a way na natulong ko sila or natulungan ko sila in a way na sa pagkakaalam ko kung anong ginagawa ko, na ituro at na ipamana ko agad yung yaman na yun. That's why I call myself mayaman. Very well said from Buknoy, di ba? Very inspiring. Okay, Buknoy, may tanong dito ang netizen. What do you do when you feel misunderstood? I know, Buknoy, na you were misunderstood way back. Okay, way back, what year? 2019. 2019, when you were misunderstood big time. Okay? How were you able to deal and how were you able to cope up with it and how were you able to succeed ngayong 2025? I feel like I don't need to answer it in the way na gusto ko, but I'm gonna make this in the very shortest way that I know. So, when the moment came with the issue of the tricycle, so, isang kalakihang bullshit yon na nangyari sa buong buhay ko. As in, pinakamalaking bullshit na nagawa ko. Na hindi ko masabing pagkakamali, pero pagkakamali ko siya eh. Pero masasabi ko siyang misunderstood. Why? Because it was a fucking spliced video. But at the same time, I have to admit na it's from my fucking mouth. So, totoo yon na nasabi ko yon out of my kasi continuous ako magsalita at that moment and I don't need to explain myself pero coping up with it parang
pinanghawakan ko yung Diyos. Pinanghawakan ko yung paniniwala ko sa sarili ko. And lastly, pinaniwalaan ko yung sarili ko na kaya kong bumangon ng bumangon ng bumangon. Kasi kung na-misunderstood ako that time, pero ngayon, sino ako ngayon, anong meron ako ngayon, it's because nangyari sa akin yung pag-misunderstood na maraming tao that time. Okay, Buknoy, since very well known ka sa Gen Z era, sa mga netizen na natin na very active sa social media, I want to know from you, ano yung parang pwede mong iwang lesson sa kanila? Because a lot of teens right now talagang misunderstood, deranged, misaligned, alam mo yon, very unfortunate, but really, ano yung gusto mong i-share sa kanila? Actually, gusto kong gamitin quote is, even if everyone around you or everyone is canceling you, never ever cancel yourself because you have yourself and you love yourself. Okay, kasama pa rin natin si Buknoy, but we are here sa confession room. Over. Nagulat ako, shit, parang ano to, bahay ni Kuya or something. And this is really a confession room, Buknoy, and I want you to share yung mga things na very sensitive sa'yo ngayon. Yung mga current status, current ganap, kung ano yung pwede mo i-share sa amin na very personal to you. Might be challenges, concerning to your family, or kahit ano, basta yung makikilala namin si Buknoy ngayong 2025, ano ba siya ngayon? Actually, ako ngayon, I'm really happy at the moment na unti-unti ko nakukuha yung gusto ko na hindi ko nakuha before. Madami ako nakuhang bagay na gusto ko before na nawala, na let go. Kasi ang daming struggles, ang daming challenges. Isa rin yung nabenta ko yung almost 5 million followers ko on TikTok. Nagbenta ka ng TikTok account with almost 5 million followers. Bakit? Kasi yun nga, parang kailangan ko siya to help my mom and yung mga kapatid ko at the same time. And then, hindi ko rin ina-expect na darating sa point na magagawa ko yun out of love. You know, siguro dahil sobrang bait ko. Ganon. Parang kaya kong gawin yun. Even yung mga projects ko na hindi ko nagawa doon, na hindi natuloy kasi yun nga, wala na yung platform na pagpo-postan. Okay, Buknoy, nalaman namin sa social media that your father passed away just this year, very recent. Super. Condolence, Buknoy, sa nangyari. Sobrang hirap. Bakit ka tumatawa, tapos naiiyak ka? Bakit ganun yung emosyon na pinapakita mo sa amin? Ang hirap, ayoko. Ito yung pagkatao ko na naman ako siguro sa mga taong nakakasama ko na hindi ko kayang ipakitang nangihina ako kasi alam kong maaapektuhan sila. So, the moment na nawala yung si Daddy, honestly, hindi kami masyadong close nung lumalaki ako. And recently, na-realize ko na ngayon lang kami nagkaroon ng picture kung kailan undas. Kung kailan nasa kabaong ang father mo? Noong kailan nasa lapida na siya. So, yun yung pinaka-struggle doon. Kasi nung nawala siya, eto, I'll be honest with everyone na nanonood ngayon. Hindi kasi nila ako nabigyan talaga ng chance na iburol man lang yung tatay ko. And yun yung moment na sobrang thank you ako kila Mama Dam, kila Dada Tom. They really mean well na ganito bunso, handa na natin yung ito, ganyan. They even helped me with preparing, even yung mga friend ko, hini-help din nila ako. Pati sila Mommy, sila Salvacion. Hindi nila nabigyan. After nilang i-freezer yung daddy ko, tsaka ikinremate, hindi ko pa siya nakakausap or nasasabi na napatawad na kita. Hindi ko man nasabi sa kanya na okay ako, okay lang ako sa life, ganon. But at the end of the day, I needed to be strong for everyone's around me.
for everyone na naniniwala sa kakayahan ko at sa kung ano pang kaya kong gawin. Hindi lang sa industriya, kundi sa family ko at the same time. Na parang, I don't need to prove anyone na I'm really a good person, na putang ina, bait talaga ni Buknoy. It doesn't mean na ganun eh. Parang, yun yung pinaka-struggle ko. Kasi after niya mawala, ang daming bumabato sa akin. Ang daming bumabagsak sa akin. Not just questions, but also obligations na hindi ko naman talaga obligasyon. So, I already asked my dad na, I hope you're happy in there. I feel like kakayanin ko naman to and everything. How iFern changed your life? Actually, eto yung pinakamasarap na tanong na napakasarap sagutin. But anyway, before I start, in iFern, we change lives. 'Di ba? But in Kim's diary, when someone pays and someone, gives us, cash or checks, we keep the change. Hindi. Actually, I wanna give the credits to Mama Dam Kim and Dado Tomanitan for letting me be part of this huge family and at the same time business. Madami dyan putang ina, kakaloka. Sabihin, networking yan, tsaka, eme-eme, keme-keme, ganyan. Wala kang makikitain dyan, mawawala lang pera mo. But, ito, iFern ha. Itong iFern mismo, ang biggest scam na alam ko. Why? Di ba usually kapag nag-i-invest ka ng pera, it will take years before mo mabalik yung nilabas mong pera. It will take how many fucking years bago mabalik yung perang nilabas mo or invest mo. Pero scam ang iFern. Bakit? Kasi sa iFern, 2 months pa lang, nakuha ko na yung nilabas kong pera. Scam ba yun? Okay, Buknoy, are you ready for the iFern Mix and Match Challenge? Yes! Parang mas ready kayo. Okay, Buknoy, timer starts now. Oh shit, 1 minute. 1 minute, okay? Place it as fast as you can, come on. Oh shit. Sige lang. Sige lang, okay? Okay. Tell me if it's final. Shit, final. 3 ang tama. Oh. 3 ang tama. So I still need Yeah, chance. try. Dalawan lang ang tama. Oh shit. 3 ang tama. 2 ang mali. So 3 ang tama. 3 ang tama. You got it. Oh my God! Totoo ba? Yes. Ooh.